Pinag-aaralan ng PNP kung may pananagutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos amining alam niya kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy na tinutugis ng pulisya. Nakatutok si Jonathan Andal. Pastor, siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Ayan, secret daw, secret. Eh, mga ganyang diskarte ni Tatay Diggs, alam na natin. Alam na natin yan, sigurado na yan eh. Malamang kasuhan. Ingat ka lang, tatay, kakasuhan ka ng ano, mga PNP sa kanang mga ano na yan, yung mga kalaban mo eh. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ng pina-arrest. Oh, ayan na. Ayan na, oh, pinag-aaralan ka na, tatay, oh. Ingat-ingat ka, ah. Baka bawian ka ni Dilima, yari ka. Secret pa si Tatay Diggs, eh, no? Secret. Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Obviously, ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may constitute obstruction of justice or just a simple words taken out of context. Gusto raw makuha muna ng PNP kay Duterte ang buong konteksto ng kanyang pahayag para alam niya ang diskarte ni Duterte, no? Sabi siguro ng PNP, mahirap na, baka maisahan na naman tayo nito. Alam nila eh, dati nilang amo eh. Panigurado yan eh, simulat sa pool naman kilala na natin to si former president na ano to eh. Kumbaga sa game of chess eh, chess master to. Kaya nito magpaikot ng tao. Bitirano to eh. Diba? Kailangan din ng PNP. Mamaya nga naman eh, naglalaro na naman tong matandang to. Mayari pa tayo. Sabi siguro nila. Diba? Baka mapagluraan na naman tayo nito eh. Lagot na. Alaman kung nagbibiro lang ito. Yung simpleng video lamang po ay this will constitute hearsay lang. Kailangan nating makausap sir kung sino yung mga kausap niya during that time. Ito ba ay sinabi niya parang just to tease yung mga kaharap niya o is just a joke lang po. Pero hindi nagbibiro niyan si Duterte ayon sa kanyang dating executive secretary na si Salvador Medjaldea. Sabay paalalang abogado rin ng Pangulo na pwedeng igiit ang attorney-client privilege o yung nagpuprotekta sa pagiging confidential ng napag-usapan ng isang abogado at kanyang kliyente. Si Duterte ang administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sabi ng isang legal expert, walang pananagutan sa batas si Duterte dahil lang ayaw niyang sabihin kung nasan si Kibuloy. Hindi rin anya ito maituturing na obstruction of justice lalo't wala namang kaso at wala sa korte ang dating Pangulo. Wala hong obligasyon para sa kanya na sabihin kung saan. Puwera na lang kung siya'y nautusan ng korte na sabihin. It's going to be a moral liability or a moral obligation. There is no legal obligation for him to say where Kibuloy is. But morally, because he is an ex-president. Pero nakikiusap ang PNP, makipagtulungan sana sa pulisya kung may impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy o kung sinong nagkakanlong sa kanya. Nire-remind po natin at paalala na maaari may kaharapin po silang mga kakampatang kaso po. Alalahanin po natin na mabigat po itong mga kasong kinakaharap po nitong mga akusado at sila po bigat yung kaso eh, sobrang bigat eh. Biruin nyo yung ginawang war zone yung ano, imbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Parang terorista yung sinugod eh, no?
Talagang patong-patong pala ang kaso, kaya pala, ano eh. Ay tinuturing na nating mga pugante. Para sa GMA Integrated News, Jonathan